Architect Eric Fahut, tapos yung kapatid niya, si Edmund Fahut. Ngayon, na-describe po nila kung sino ang nanay nila, ano ang nanay sa kanila, si Miss Ligaya Fahut. So, Blue, tawagan na natin si Miss Ligaya. Sigaw ba? Oo. Sigaw. Actually, eto wala. Nandito po si Nanay Ligaya Fahut. Nay, good evening po. Welcome to the show, Nay. Good evening din sa inyong lahat. Nay. Ganda pala ng reception sa Pilipinas, ha? First time, actually, Nanay Ligaya, this is the first time. Kanina, first time na may magkapatid na guest ang Filipino Excellence in Middle East. Ngayon, first time kasama ang nanay. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Natutuwa ako at nakasama ko na naman yung dalawang anak ko. Mga pogi. Ang anak ninyo, di ba, 4? So, 2 sa Dubai, isa sa Bicol, di ba, sabi mo, sa Tabaco. Tapos isa naman sa Arizona. At nakikinig siya ngayon. Yung sa taga-Arizona. Kasi... Batiin nyo, Nay. Batiin nyo yung anak nyo nasa US. Hello, Ning. Nandito ako ngayon sa Sa Dubai. Kasama mo si Bluebird. Kasama ko yung Bluebird. Si Bluebird po, si Bluebird. Kasama niya yung Bluebird na naka-blue jacket. Sige, Nay, napakinggan po yung dalawa, si Eric, si Edmund. Ano pong... Anong niraramdaman nyo nung naririnig? Dinidescribe po kayo? Ay, pinipigil ko lang yung luha ko eh. Kasi talagang natutuwa ako dahil kahit puro lalaki mga anak ko, hindi ako nagka-problema sa kanila. Dahil kasi ang daddy nila talagang mabait din. Idol nila yon. Apo. Kaya, tsaka napalaki namin sila talaga na may takot sa Diyos. Ganong kadalas mo nakikita itong dalawa? Nung last December, nandito sa Pinas si Eric, tsaka si Edmund. Ang hindi ko makalimutan yung sinurpresa nila ako nung mag-birthday ako ng 70. Dati nga sila lahat doon. Kailan po to? Last year. 2010. Okay. 2 years ago. Ito pala sabi nito ni Ernine Grace. I'm Eric and Edmund's brother here listening live at Chandler, Arizona. Nakikinig po siya. So, sinurprise kayo ng 2010, December? Hindi ko alam. Kasi election noon, nandun ako sa Election? Election. May. Okay. May po, opo. Nandun ako sa Bicol. Akala ko tumatakbo kayo. Para na rin, actually, dahil si nanay very popular sa area nila, para na rin siyang isang kandidato doon. So, Nay, balita ko, 8 years old pa lang kayo, nagtitinda na kayo. Oo. Bakit ganito yung, parang napakagaling yun ng mga entrepreneur? Kasi yung mother ko, Apo. naging tindera din yun. Okay. Tapos nung magkaroon yung amo niya, nagkaroon ng kantin sa Tineo, naging siya, kusinera. Ako ngayon, nung bakasyon, sinasama ako sa tindahan, 8 taon pa lang ako. Kaya parang namulat ako sa negosyo. Opo. Kaya nung mag-asawa ko, inisip ko kung ano magiging hanap buhay. Balak ko noon magkantin, pero wala pang puhunan. Kaya yung sariling sikap ng mga marunong ko kasi mga kakanin, yun na ko. Ensamada. Butchi raw eh. Butchi. Nandun pa rin yung tindahan ngayon, nandun pa. Sabi ni Edmund. Nandun pa sa Pretil Market. Po. Anong pangalan ng store niyo? Pretil, yung place na yan. Narinig ko yan eh. Oo. Ligaya Store. Ang galing naman. Saan ka pupunta kay Ligaya? Okay, no? Uy, yan? Baka magselos yung pupunta kay Ligaya. Nay, gusto ko lang malaman nung siyempre nasa abroad na, except yung isa, yung taga-Tabaco, yung mga anak nyo. Paano yun na-maintain yung inyong komunikasyon at saka yung magandang, paano yun napaparating yung pagmamahal nyo sa kanila? Yun ang kinatutuwa ko sa mga anak ko. Kahit na malalayo sila, basta twice a week, tinatawagan nila ako. Twice a week? May oras to at saka araw? Yung depende. Gaya nila Eric tsaka ni Edmund, kundi Friday, Saturday. Weekend talaga. Weekend talaga. Oo. Tapos yung namang nasa Amerika, yung pagka Saturday or Sunday or Monday kasi baka Sunday doon. O kaya kahit na simpleng araw basta tinatawagan ako. Kaya parang katabi ko na rin sila.
Kukwento sila, pati yung mga apo ko, nakausap ko. Kaya nakakatuwa. Nung primero, ang hirap. Kasi biro mo, 4 sila kasama mo lahat, pati daddy nila nawala, tapos isa-isa silang nawala. Oo. Buhay OFW po yan talaga na. Bali solo lang kayo sa Sa Tondo. bahay. Solo kayo. Sama ko lang yung pamangkin ko. And I'm sure naman na it's so hard for them as well. Kasi mag-isa lang kayo sa Pilipinas, tapos lungkot na iniisip kayo. Alam niyo yun. Nung primero talagang napakahirap. Kaya iyak ako ng iyak na, lalo na yung anak ko nasa Arizona. Opo. Sabi nung pupunta pa lang, tinatanong pala ako, mamali ako, tinanggap na pala yung alok doon. Punta na lang. So na Kaya lungkot kayo. ang layo-layo. Paano niyo nalabanan yung lungkot na ito? Yun nga, lagi silang tumatawag. Tsaka pinagdadasal ko na sana, nasa maayos naman silang tayuan, lalo na yung mga trabaho nila, okay naman sila. Mga ganda naman mga professional. Yun nga that is why they are here. Kasi sila, mga bunga, Filipino diba? Excellence in Middle East. Pero actually kayo ang original na Filipino Excellence in Middle East. Okay? Kasi kayo ang nagluwal sa mga batang ito. Nay, i-describe nyo sa amin nang kayo ay pumunta sa Malacanang. Dahil itong si Eric na ating guest ngayon ay naka-receive ng isang award. Parang nakita ko doon na kayo ay nakabihis ng maganda at nakipag-shake hands kay... Si Pinoy ba? Oo. Hindi ba? Executive Secretary. How do you feel? Ochoa. Anong naramdaman nyo na may nire-receive kayong award? Sa anak ninyo. Siyempre, excited ka. Tsaka talagang very proud ka. Biro mo yung anak mo. First prize pa. Kaya talagang tuwan-tuwa ako yung ganun. Pati mga kapatid, tuwan-tuwa rin. Yeah. Galing. Eto, konting pilyo lang to. Sino mas pilyo sa dalawa? Si Eric Ikaw. o si Edmund? Ikaw mas pilyo kasi nagtanong ka yan. Para maano lang, kasi inaano natin na Sino? O mabait parehong dalawa. Yun nga. Walang maano na pilyo. Ba't Wala sinisipa ka silang ni Eric? pilyo. They're both mababait. Pero best friend mo talaga si Edmund. Oo, Bakit nyo tinatawag Kasi na best friend? youngest nga. Hindi Naiiwan. kasi mahilig kami pareho sa tsokolate. Pag nakakakita na ng tsokolate, nagtitingin na kami. Sabi ni Edmund, yung yung tanong niya. Okay. Best friend, may chocolate tayo. Lalo na nung unang dating namin dito sa Dubai. Opo. Siyempre, doon kami kay Eric. Alam ni Eric na talagang mahilig ako sa tsokolate. Pagdating ko pa lang doon, yung rep, punong-puno ng chocolate. Nay, sabi niya, yan, magsawa kayo sa chocolate. Di tama-tama pala. Makakabihita na kami kina Eric. Laging puno yung ref ng tsokolate. Nung bata-bata pa ako, pero ngayon di na, iwas na ako. Wala naman kayong Kay sakit Gio na lang. ano. Kay Gio, kay Joel. Wala naman kayong sakit dahil sa kakakain ng matatamis. Wala naman. Wala pa, okay. Ang galing naman. Nay, anong advice niyo sa mga nanay na nakikinig ngayon? Para yung pagtrato na sa mga pagpapalaki sa mga anak nila. Ano po advice? Advice ko lang sa mga nanay, Opo. lalo na yung mga malilit pa na yung mga anak, Opo. na wag nilang, siyempre ang bata makulit pag maliit, pero hindi nila dapat paluin o kaya sisigawan. Nila sa maayos na salita, lagi may puno ng pagmamahal. Pag nagkamali, yung pangangaralan. Tsaka lagi nilang lagi nilang palaki na may Diyos, may takot sa Diyos. Yun ang Nay, ako naman gusto kong madinig sa inyo kasi naramdaman nyo kung paano magkaroon ng mga anak na malayo, ano po yung pwede nyong ibilin dun sa mga tagapakinig natin ngayon, na ang nanay nila ay nasa Pilipinas. Kung ano yung nararamdaman ng isang nanay na malayo sa mga anak, tulad ng mga OFWs na ganito, ano yung pwede nyong ihabilin sa kanila? Sa mga OFWs po, para mapunan naman yung Ano pakiramdam mo ninyo ng nanay sa Pilipinas na may mga anak dito? Ano advice po ninyo? Advice ko dun sa mga anak Opo. nasa ibang... Nandito. Oo, nasa ibang... Nasa Pilipinas yung nanay nila. Na wag nilang kalilimutan na laging na nandiyan ang nanay nila, na iniisip sila. At yun Diyos wag nilang kalilimutan kung ano mang problema dumating sa buhay nila, basta lagi lang silang tumatawag doon. Dahil nasa araw-araw yun alam ng Diyos sa mga ginagawa natin, masama't mabuti.
Kaya ang advice ko na laging mabuti ang kanilang gagawin. Okay. Actually, Daddy Blue and Art, no, at sa ating mga tagapakinig, meron akong kakilala, ang pangalan niya si Yoti Dizon. What she does, every day, nagtitext siya, nagpapadala siya ng SMS sa kanyang nanay. Yung kanyang nanay ay 74-year-old na nasa Pilipinas. 74-year-old. Ang pangalan ay si Mrs. Luming Rasco. So, every day, nagtitext siya, Daddy Blue. And nung umuwi siya, lately lang, nagbakasyon siya, she was so surprised na sinabi nung nanay, nakita niya yung notebook ng nanay niya. Lahat pala ng mensahe niya, nakasulat. And alam mo yun, yung magkano ba po ang Text. halaga ng mag-text ka? 1 dirham One yata? dirham. 1 Pag dirham. mahaba yung mensahe mo. And Hindi, pareho lang, text lang yan. meron daw feels pagka konti yung message mo, halimbawa, hi, Nay, Ganun ba yun? Shortcut send na pala. money, Nay, tomorrow. Mga ganyan. Tapos, alam mo yung, syempre, on her mind, isip na, naku, tama lang pala na lagi akong nagte-text every day. So, kung kayo ay nakikinig ngayon at mahal nyo ang mga nanay nyo, Text na kayo. text na kayo. Huwag nyong panghinayangan ang halaga. 1 dirham. Di ba, Sige. Nay? Okay. Final message nila to. So, Eric, in front of your mom, kung pwede tingnan mo siya, anong, para tayong drama sa Well, this is TV, the life of an OFW. Sige. Drama is Sige, Eric, what makes them tingnan mo mama going. mo, anong message mo kay mami mo, kay nanay? Nay, salamat, no, sa lahat ng mga sakripisyo na ginawa mo sa amin. Hanggang sa ngayon talagang yung suporta nyo, no, sa amin. May mga pamilya na kami, sarili-sarili pamilya, nandiyan pa rin yung suporta nyo sa amin. At alam namin na kung ano man kami ngayon, talagang dahil sa inyo, kung ano man yung narating namin ngayon, at sigurado yung natutunan namin sa inyo, yun din yung tinuturo namin ngayon sa mga anak namin sa pagpapalaki namin sa kanila. Maraming salamat, Nay. I love you. I love you din. Yung po si Eric, Architect Eric Fahut, may 2 anak at very successful. Of course, may asawa, nakikinig si Min, anak niya si Gio, tapos si Joel. Very successful siyang professional dito at napakabait na tao at yun nga, tumutulong siya sa mga kabataan. Maraming salamat, Eric. Ikaw naman, Edmund, anong final message mo? Or sa harap ng nanay mo, ano sasabihin mo sa kanya? Nay, kahit di na tayo mag-best friend sa tsokolate ngayon, dala-dala ko naman yan na totoo, kayo po yung best friend ko. Kasi, alam nyo naman, lahat pwede ko ikwento sa inyo. Kahit ilang oras tayo magkasama, puro kwentuhan lang yan. Hindi kayo magsasawa. Kung ano man po yung nakikita nyo sa amin magkakapatid ngayon, dahil yan sa pagmamahalan nyo ni Daddy. Maraming salamat kasi sa pamamagitan nyo ni Daddy, sinigurado ng Diyos na may maganda kaming kinabukasan. Kumbaga, yung pagmamahal nyo pala sa amin magkakapatid, grabe na yun. Assurance sa amin ni Lord na merong magandang kinabukasan kami magkakapatid. Kaya, Nay, maraming salamat at I love you po, Nay. Yung po si Edmund Fahut. Edmund, tapos babalikan si Eric, tapos si nanay. Sinong gusto mong batiin? Binabati ko po yung mga kaibigan po namin sa Dubai, tsaka yung mga nakikinig pa po sa abroad. Pinabati ko rin po yung aking asawa si Irene at saka yung mga anak ko po na nakikinig ngayon. Ang anak mo, isang babae sa lalaki or Opo, ano? si Nathan tsaka si Eunice. Kompleto na rin ano. Okay. Opo. Eric pala, sorry, di kita napabait. Sinong babatiin mo? Siyempre, ang aking asawa, pinakamamahal na asawa, si Min, at nakikinig din yung 2 anak ko, si Gio and Joel. Hello. Tapos si Fudge Cake. Tsaka si Patch. Ikaw, Nay, nakikinig si sabi yung eldest ninyo, siya daw ang pilyo Sumagot dito. Hindi, and Ako daw pilyo, sabi niya Eto. At saka, Nay, alam mong sinabi niya, I miss you, Nanay. Sabi niya, don't let me cry right now. Ayun. It's lunchtime there. Mas nice, Hu, sabi niya. So, anong... Pilyo nga ito. No? Ilan taon ba to? 40. 40. Pilyo nga. Sige, final. Okay, so anong mensahe mo sa mga inyong anak na yung nakikinig ngayon? sa lahat. Erning, Eric, Ervin, alam ko
pilyo ka nga, pero iyakan ka rin. Naiyak ko. Don't let me cry now, sabi niya eh. Iyakan din Steak kasi pa yun.